Mga ka-safety, good afternoon sa inyong lahat. So ngayon nandito ako sa may Tansa, Cavite, dito sa may Amaya 5. So ngayon mga ka-safety, itong lugar ito, kung nakita niyo mga gulong na yan. So dati pala nung bagyo na ito, ang daming napinsalang mga bahay dito sa Amaya 5. So ngayon mga ka-safety, lang, may concern lang ako dito sa sa Amaya 5. Kasi yung mga buhangin dito, kasi nung lumipas yung bagyo, tapos alam niyo yung mga reclamation sa mga ibang lugar, nagkakaroon ng yung ibang yung lumalaki na yung dagat sa ibang lugar, napunta sa ibang lugar. So ngayon mga city, nakapag dito, ang concern ko lang, yung mga buhangin dito ay hinahakot ng yung taga barangay daw ay ginagamit nila pang evacuation. Gagawa sila ng building dito para daw pang evacuation. Ang tanong ko lang dyan, wala bang budget dyan na kukuha sila ng mga buhangin sa ibang lugar or mga contractor na na gagamitin nila sa buhangin? Ito mga safety, ito kung papakita ko sa inyo kung yung mga buhangin na hinahakot nila dito, pinapala yung mga tinatambak ng yung mga alon. So alam nyo mga safety, yung kasi laking dagat ako. Yung bahay namin na malapit lang sa dagat. So yung kasi yung buhangin nagpo-protect din yan sa mga yung malakas ang alon. So ngayon mga city, tingnan natin yung mga hinahakot nilang buhangin. Tara na. Okay. So ito mga safety Yan. Kung nakita niyo yung paligid, ito yung parang ito yung kung ito mga gulong nito, ito yung ginagawa nilang breaker ng mga alon dito sa may Amaya 5, dito sa may Tansa, Cavite. Okay. Kasi yung mga tao dito, yung hanap buhay nila ay pangingisda lang. So tingnan natin yung dito. Kung nakita nito yung seawall na ito. Ayan Ayan. Okay. Yan ang mga isda ito. So ngayon, puntahan natin yung isang dito, yung sa barangay daw dito na kinukuha nila yung buhangin dito na ito ay, ang alam ko ay ito ay bawal. Ang alam ko lang ay bawal. So dapat pag yung ginagawang building na yung sa mga evacuation, dapat may may budget yan. Kumukuha sila ng yung kung saan gagamitin yung So ito ang mga safety. Kung nakita nyo, ito. Yan. Ito. Yan. Kung nakita nyo, ito yung mga buhangin nilang hinahakot nila, pinapala para gagamitin doon nila sa evacuation gagawing building. So parang yung kung assessment ko lang dito ay ito ay mali. Dapat kung may budget yung barangay, kukuha sila ng bibili sila ng mga buhangin. Kung nakita nyo, siguro yung lalim nito mga nasa 2 feet na ang lalim nito. Dami So ito ang safety, tingnan nyo. So ito. So nakita nyo mga safety. So napansin niyo yung ng buhangin napakarami yung sinasako nila. So talaga ito, talagang hindi ito tama ang ginagawa nila. Dapat kung may project sila, ang ginagawa nila ay sila ay bibili sa mga construction company ng mga buhangin. Ito yung papuntang dagat. So ngayon nanawagan ako sa BIPAR or DENR kung tama ba yung ginagawa dito sa Amaya 5, dito sa may Tansa, Cavite. Yung barangay dito, kumukuha ng buhangin dito sa may tabi ng dagat, at ito ay gagawin nilang project sa may evacuation center. So yun lang po, kayo nang bahalang So maraming salamat.